Wala na pong intro-intro. Iba ang gumitara sa tinggil mo, si Ido ang itinuro mo, si Kuya Bal ang pinatulpo mo. Nasaan ang hustisya? Ayan po, at babalikan po natin yung tinggil niyan. At gusto ko lamang pong isingit sandali at medyo hindi ko na po napapasadahan itong mga nangyayari dyan sa Senado. Kitang-kita nyo naman po yung mga pangyayari na kung saan po ay wala nang ginawa itong mga senador natin, kundi ang mag-agawa ng posisyon. Kamakailan, kinudita si Chis Escudero. Pagkatapos niyan, ay kinuditan itong si Alan Peter Cayetano. Ngayon naman ay nag-a-attempt na naman itong team nitong One Bull University na ito, na itong si Tuta Soto. Nag-a-attempt na naman. Wala na pong ginawa ito sa atin, wala na pong ginawa sa bayan na matitino. Itong mga buwakang mga senador na ito, sana sabi ko nga sa inyo, magkamatay na lang kayo, mga putangan nyo. Wala na po kayong ginawang matino sa kababayan ko. Dito sa bayan natin. Ang kakapal pa ng pagmumukha ninyo. Nandyan pa yung, wala na po eh. Hindi na po napapagtuunan nitong mga magigiting mga kawatan ng mga senador na ito ang taong bayan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Sariling interest na lamang nila ang mga pinaggagawa nito mga buwakan ng inang to. But anyway, ay malapit na. Sino man ang maging presidente, susunod na presidente, at ngayon may ongoing na kaming pag-uusap yung mga possible na maging presidente, ipagdasal nyo lang po na hindi ako ma-appoint. Dahil pag na-appoint po ako na susunod na presidente, titiyakin ko sa inyo, tutudasin ko kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Wala akong ititira sa inyo. Maging kaluluwa nyo, susunugin ko, mga putang ina ninyo. Anyway, magawin nga tayo dito. At balita ko ay ngayon daw pong araw yata ay magbabaranggayan itong si Tinggil at saka itong sinasabi niyang manyak. Ay malalaman po natin yan. Sinabi ko naman po dito na doon po tayo sa totoo. At kung ganon na magbabaranggayan, ang suggestion ko sa iyo, Beyonce, mag-spray ka ng baygon sa kilikili, no? Mag-spray ka ng baygon. At hindi na kakayanin na yung mga roll-on na yan at saka yung mga tawas, hindi na kaya. Baygon na lang ang pwedeng tanggal ng iyong anghit. Ayan. At ito po, papakita ko lamang po itong Team Guapa. Kayo na po ang humusga, no? At madalas mabanggit itong si Dr. Bayag na si Dr. Wakwak at Dr. Bulldog. Itong Team Guapa. Ito po ang kompleto na tandem nitong mga Team Guapa. Tingnan nyo po ha, tingnan nyo lang po. Ayan po. Yan sila. Itong ating bida, akala mo mayroong itinagong dalawang mansana sa magkabilang pisngi. Ito namang susunod ay makikita nyo naman kung gaano ka lalaki yung mga ngipin nito na para, sabi ko nga, parang mga bulldozer. Yung sumunod naman, yung mukha rin po nito ay parang sasabog na dahil nga po, sira na po ang atay niyan at saka kidney. Ayan po. At ito namang
tawag dito, ito namang nag-create ng Team Guapa, ay tingnan mo naman kung makatawa, talagang halatang halata mo na humihigop ang animal. Yan po, yan yung mga Team Guapa. Ayun na po ang humusga sa mga Team Guapa na yan, at yung bida nila, sabi ko nga, mayroong parang may inilagay na apple din sa magkabilang pisngi. Ayan po yung mga Team Guapa. Nakita nyo na. At yun po palang na mas maganda po siguro yung marami akong magiging kontak dyan. Ano po? Kasi yung pong kontak ko dyan sa Bicol ay napakadalang kong napakadalang kong makontak. May time na ang sinasabi, hello po, hello po, hello po. Pag tinatawagan ko, kung po ay paputol-putol po, hindi ko po kayo marinig, ganito, ganon. At mahina po ang signal dito sa akin. Yun po ang sinabi. Ito po yung nakausap ko na alamin niya lahat yung mga bahay-bahay nito, yung mga nabanggit ko, at alamin yung kumpletong address. Ano? Ayaw ko na pong magbanggit dito ng pangalan. Kaya lang po ay bakit kaya nung bago pa lang naman nag-uusap kami nito ay okay naman yung signal niya. Hanggang sa pinadalhan ko po yan ng 5,000. Unang padala ko po yan 5,000. At pinadalhan ko po ng another 3,000 at another 2,000. So, bali 10,000 po ang naipadala ko para lang po alamin niya yung mga address ng mga nabanggit ko, kasi yun po yung ni-request ko sa kanya. At maging yung dalawang bata ay actually sa pag-uusap namin ay alam naman niya kung sino yung dalawang bata na sinasabi ko. At dito nga lang, siyempre, ayoko munang pangalanan. At lahat po yan ay pinapakuha ko ang address. Hanggang doon lang naman po, address lang po ang pinapakuha ko. And then, mayroong isang tao din na makikipag-usap. Kumuha siya ng tao makipag-usap doon sa dalawang bata. At ipaliwanag nila kung anong gusto natin. Ngayon po kasi ay medyo pagka tinatawagan, sabi ko nga po ay sinasabing mahina ang signal, hello po, hello, yung mga ganun po ba. So, anyway, ay hindi naman po tayo bobo. Kasi nung una sabi ko na pinadalan ko, ang ganda-ganda naman ang signal. But, dyan po sa makakapanood po nito ay gusto ko lamang pong sino po ang pwedeng mag-volunteer na alamin lang po yung mga address. Alam nyo naman po kung sino yung mga tinutukoy ko, ano? I-comment nyo po rito kung saan kumpletong address. Kung halimbawa sa Daet ba yan? At anong barangay sa Daet? At ano yung mga palatandaan? Ganun lang po. At yun lang po ang kailangan ko. Hindi po kailangan maging involved kayo. Yung magkukan kayo, yung magpapakita kayo dyan ng presensya ninyo. Hindi niyo po kailangan. Information lang po ang kailangan ko. At bahala na po yung mga tao ko na maghanap ng mga address na yan. No? Hindi na po natin problema yon. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo isusubo rito. Basta alamin nyo lang po yung mga address nito. No? At sabi ko nga po ay hindi naman po tayo madamot para wala kayong pakikinabangin doon sa mga inuutos ko, ano? At sabi ko nga po, hindi po ako titigil dito hanggat hindi ako makakakuha ng malinaw. Dahil kung hindi naman papayag yung dalawang bata, hindi po tayo magpupumilit. Wala pong problema sa akin. At yun nga po, na hindi po tayo kikilos dito na pagagastusin ko kung sino man. Wala po kayong alalahanin. Lahat po, all the way yan, ay sasagutin ko po lahat yan.
Address lang po ang kailangan ko. Bahala na po, sabi ko, bahala na po yung mga tao na mag-locate ng mga address na yan. Alam nyo po yung mga taong mga binanggit ko. At kung meron pa po kayong idadagdag, sabihin nyo na rin po. Dahil kung kinakailangan nating isama, isama na po natin. Wala po akong dito dahil sabi ko nga, yung kinakailangang ilibing, ilibing na po natin. Kasi kung pa yung pamamarisan pa po yan eh. Sa totoo lang po, pamamarisan pa yan. At kung hindi nyo po na itatanong, siguro naman ay alam nyo po yung Quadcom ng Kongreso dati. Alam nyo po ba yon? Di ba? Talaga napaka-controversial yon. At halos lahat pinapakulong nila dyan sa Kongreso. At alam nyo po ba na yung dalawang kongresista dyan nakakilala ko, pinipilit ko na sabihin mo doon sa mga membro ng Quadcom na isali ako yung ipatawag. Total, minumura ko yung mga putang inang yan eh. Sabi ko doon sa kakilala kong congressman, ay sabihin mo dyan sa Quadcom na yan dahil sabihin na ipatawag din ako. Dahil gusto ko rin maka-experience na mapunta dyan sa Quadcom. Pero ang totoo po noon, gustong gusto ko talagang ipatawag ako dahil nga gusto kong dyan mismo gagawa tayo ng buong kasaysayan ng ganyan. Napipilipitin ko ang mga membro ng Quadcom na yan. Lalong bullshit ako rito kay Paduano dati. At saka dito kay Barbers. At yung iba pa, lalo na yung Pimentel na hukluban na matandang hukluban. Ano yung sinabi ko? Madidisgrasya ka. Nadisgrasya, putol ang binte. Yung isa, anong sabi ko? Mamatay ka, namatay. Yung isa naman, sabi ko, in 2 months time mamatay ka, namatay. Pero hindi po yung congressman at iba po. So, ngayon, madidimanda ba nila ako pag gano'n? Hindi po. Una, hindi po ako pumunta diyan. Siguro, nung time na yon ay alam na po, hindi ko po alam kung dito sa kakilala kong congressman na ito, kung baka siya rin ang nagtimbre na huwag na nila akong ipatawag dahil alam na nitong kakilala kong congressman ang mangyayari. Baka ganun siguro ang nangyari kasi duda ako. Kasi bakit hindi nila ako pinatawag diyan sa Quadcom dati? Ang gusto ko lang naman pilipitin sana ang liig dyan, yung Paduano. Sabi ko nga, sa akin aasta-asta itong mga putang inang mga ito. May kalalagyan talaga sa akin ng hayop ng mga politikong ito. But anyway, tapos na po yan. At ganun din po dito sa lahat ng hindi lamang po sa kung ano man tao. Hindi po dahil kilala. Itong si Bal Santos Matubang ay sumausaw ako. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Dahil marami pong magpapatunay sa inyo. Mapapolitiko man o ordinaryong tao. Pagkaalam kong mali-mali. Kung kinakailangan nalatiguhin kita, lalatiguhin kita. Ang sinasabi ko lang dito yan. Yun lang sana malapitan ko itong mga animal na mga politikong itong mga magnanakaw nito. Yung maipatong ko lang itong mga daliri ko sa ulo nila. Sisiguraduhin ko. Durog-durog yan. But hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon dahil sobrang dami ng bodyguard. Kaya hindi po tayo makabuelo. Tingnan nyo. 200 hanggang 300 ang mga bodyguard dito, mga mga pinapasahod natin. Allowance nila 2 million a month. Allowance lang po yan. Sweldo nila nasa 300,000. Tapos mayroon pa silang yearly na 100 million. Imaginin mo, pinapasahod dati itong mga animal na ito. Tingnan nyo ang ginagawa. Kita nyo yung mga balita sa TV. Walang ginawa kundi mag-agawa ng posisyon. Pero sabi ko nga po,
ay bago matapos ang oras ko, may kalalagyan din kayo. Dahil meron kaming mga ongoing na pinag-uusapan. Sa unang araw ko pa lang na maitalaga ako na kahit na anong position, pero gusto ko mag-create ako ng ibang ahensya ng gobyerno na exclusive lang doon sa gilitan lahat ng mga liig dito, mga magnanakaw nito. Hanggat hindi nabubura ang mga magnanakaw dito sa Pilipinas, hindi na kailanman aangat or aasinso ang bayan natin ito. Tandaan niyo yan. Sinabi ko nga po dito sa posibleng maging presidente, kailangan ito na yung pagkakataon. Wala na tayong dapat isipin pa, wala na tayong dapat aksayahin. Sa unang araw mo pa lang ng oath taking, kailangan 50% na ang matudas dito sa mga animal na ito. Ang sinasabi ko lang po dito sa mga ongoing na usapan ay i-appoint lang ako. Isa lang. Isang buwan hanggang 2 buwan lang. Hindi ko po kailangan mag-stay na mahaba. Hindi po. Wala po akong interest dyan. Wala po. Unang-una, marami po akong pinagkakaabalahan. Kaya, wala po akong ka-interest dyan. Kasi noon pa lang, dito lang sa amin, kung mayor lang ang pag-uusapan natin dito, dinudok-dok ng pagka-mayor sa akin. Pero anuhin kayo mayor? Nakakatulong ba ang mga mayor? Wala. Isa rin pong mga kamote, mga mayor na mga putang inang mga mayor na yan, nangungurakot lang mga putang inang yan, wala namang ginagawa sa taong bayan. Kaya wala rin po, mga pan po yan, mga demonyo rin po yan. Pero dito sa amin, sinasabi ko nga po, kinausap ko yung mayor namin dito. Kung gusto kong patawag ito, pinapatawag ko. At sinasabi ko, huwag mo lang akong pakikitaan ng pagka magnanakaw mo. Tutudasin kita. Awa naman ng Diyos, wala pong mga mandurugas dito sa amin. At kilala naman po nila ako. Na minsan na rin po tayong nag-general cleaning dito. At yung iba, nakikita na lang nila, nakalabas na lang yung paa at yung mga kamay. Para lang sa ganun ay makita ng mga kamag-anak. Kaya masasabi ko na mayroon naman tayong ginawa. At yun na nga po ang naging resulta. Napakaganda, napakatahimik. At anyway, but ganun pa man, ay ginagampanan ko lang po yung aking tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino. At kahit pa paano ay nakakapagpatapos tayo ng 300 student taon-taon dyan sa ating mga scholar. At dito sa mga kababayan natin, na kahit pa paano ay ilang libo rin po yung nabigyan natin dito ng hand tractor. At dito sa mga mangingisda natin ay nabigyan naman po natin ng mga motorized bangka sa kanilang pangkabuhayan. Yan ba ay nagagawa ng gobyernong ito? Itong nagagawa ko. Kaya ganun na lang po ako makapagmura dito sa mga putang ng mga politiko ito dahil walang kabusugan itong mga hayop na ito. Sana maimpatso na lang kayo mga animal kayo at magsabay-sabay na lang kayo mamatay. Anyway, balikan naman po natin ito at ay siya nga po pala, mayroon po pala nag-comment kung ano raw po ang gamot sa UTI. Yun. Mabutit nag-comment kayo at yan po yan. Marami po akong video dyan na tungkol sa kalusugan. Hindi po ako doktor pero
ina-apply ko po ito doon sa napakatanda kong experience. Imagine nyo, 1849. Wala pang mga halos mga gamot-gamot na yan, mga bio-biogesic na wala po. Umaasa lang po kami nung time na yon ng mga ugat-ugat kung ano pang mga gamot. 1849, so ngayon po 177 years old ko na. Yung iba po nagsasabi 177 question mark, baka naman 77. Huwag nyo nga babaguhin, ako itong nagsasabi. 1849 ako ipinanganak. 1849. So, yan po. Doon po sa mga nagsasabi, nagtatanong kung ano raw po ang gamot sa UTI. Ayan. Ito pakinggan nyo po mabuti. Ito po ay isa hanggang 2 nyo lang pong gagawin ito. Tanggal ang UTI nyo. Which is common sa sakit yan. Mapababae, mapalalaki. Ano? Ito lamang pong tandaan ninyo. Bumili lang po kayo ng buko. O di kayo kung nandiyan kayo sa probinsya. Napakaraming buko dyan. Talupan nyo po ha. Pero hindi yung talop na yung labas na yung bao. Hindi po ganon. Bawasan nyo lang yung balat. Ilagay nyo po doon sa kasirola na mas kakasya yung buko siyempre. At lagyan nyo siyempre ng tubig, pakuluan nyo po. Buo ha, buo. Yung buong buko. Buong buko. Pakuluan nyo po. Siyempre matatansyan nyo naman yung kung kumulo na yung sabaw ng buko ha. Doon sa inilagay niyo, di ba matatansyan nyo naman yan. Pakuluan nyo po yung buko. Pag alam nyo na po ang kumukulo yung buko, hanguin nyo na. Tapos siyempre butasan nyo na po yung buko. Lagyan nyo na po ng straw. Pagkakaya nyo na po yung init, lagyan nyo ng straw. Yun po ang inumin nyo. Sipsipin nyo po yun. Ganun lang po kasimple. Tanggal po yung UTI ninyo. Ganun lang. Napakarami po akong mga itinuro dyan. Yung mga binakunahan, dahil wala na po kasi akong ebidensyang na may ipakita rito yung mga epekto ng mga nabakunahan ng COVID-19. Wala po, punong-puno na po yung cellphone ko kaya pinagtatanggal ko na po. Yun po ay mga nanggaling sa WHO, sa World Health Organization. At ay naituro ko rin po kung paano ma-detox mula sa katawan nyo yung napakataas na lead content ng in-injection nilang bakuna noong nakaraang COVID-19. At yan po ang isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng YouTube channel. Noon pong araw, Facebook lang, nung COVID. At yun nga po, sa nagdadaldal ako, dati, ay yun, sinara yung Facebook ko, kaya gumawa po ako ng YouTube channel. Nandun po yan kung ano yung dinadaldal ko tungkol sa mga virus na yan. At muli po, ipapaalala ko lang po sa inyo ha, yan po mga makikita nyong magagandang sibuyas, magagandang carrots, magagandang potato or patatas. Pag may makita po kayo dyan sa palengke, huwag nyo na pong bilhin yan. Mas piliin nyo na pong bilhin yung mga alam niyong local na ani natin dito. Dahil yan po yung mga magaganda na yung malalaki na yan, galing pong China yan. At ang pinanggalingan pong lupa niyan ay napaka-kontaminado. Napakataas po ang lead content ng lupang pinagtaniman ng mga gulay na yan. Kaya huwag po kayong mabibili niyan dahil sisiguraduhin ko na po sa inyo 100% magkakakanser kayo. Ayan. At di ba mayroon naman tayong dito, mayroon naman tayong sinabi kahapon, depende sa inyong mga, kung marami kayo na gusto nung ituturo ko na para hindi na magloko yung inyong mga asawa. Paano ito? Vice versa ito ha, kung lalaki man o babae. Ay kaso po, ilan, parang 2 lang yata yung nagkakasabing gusto na sabihin ko rito kung ano pong dapat gawin. Pero hindi po ganoon. Kasi nga po,
sasabihin ko lang ito, talagang kwan po ito, effective po ito, wala pong magluloko na asawa pagka ito po ginawa ninyo. So anyway, kung naman po dadalwa lang kayong parang nag-comment na sumasang-ayon kayo na ituro ko, ay hindi po ganun. Gusto ko po mas marami po yung may gusto. Ano? At doon po sa mga naman, sa mga gusto ninyong pabalikin na asawa, ayun po sinabi ko naman po yung bungbong ng kawayan. Lagay lang po yun, sabi ko naman po yung kahapon, balikan nyo po yung kahapon. At pero yung last na yun ay meron po akong ipapagawa pa. Anyway, ito po yung walang katigil-tigil. Dito sa paninira dito sa dito kay Kuya Bal. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako kumakampi dito kay Kuya Bal. Saka dito sa Kalingap Rab. Wala po akong kinakampihan dito. Pero ang sinasabi ko lang, kung nakikita ko ng mga agrabyado sila, ay siguraduhin ko na magre-react ako. Tingnan nyo naman itong putang inang ito. Ha? Ano ang itsura ng putang inang yan? Hindi ba't saan ba kayang planeta galing yan? Baka naman wala sa Mars yan eh. At wala din sa Pluto. Baka kaya ito yung mga lahi ng mga dinosaur. Baka ganon, hindi natin alam. Imaginin mo yung itsura na yung putang inang yan. Tapos yan lang ang magbabalahura dito kay Kuya Bal. May tarantado. At ito, sinabi ko, pinakita ko na po ito. At tingnan nyo naman ito. Parang may parang may apple sa magkabilang pisngi. Yan na ba yung maganda kay Dr. Love? Maganda na ba yan sa iyo? Palibas sa adik ka, nabayag ka, maganda na pala sa iyo yan. O ito yung kandidato na po na maiimbalsa mo. Speaking of imbalsa mo pala, ha? Mayroon po pala akong cremation facility, ha? Yung nagki-cremate ng mga patay. Mayroon po ako yan. Baka po itong itong si Kapiso, at saka itong bloated na mukha, at saka itong si Dr. Wakwak, ay baka gusto nyo magpa-cremate, mayroon po ako. At least, libre na po yan. Kung magpa-cremate pa kayo, pagka gagastos pa yung mga asawa ninyo. Ito po, nag-o-offer ako libre po. Ha? Wala po kayong babayaran ni centavos, basta willing lang po kayo magpa-cremate. At ipapa-cremate ko po kayo. No? Yun po. At yan, ano pa ba ang dapat natin pag-usapan ngayon? Dahil ito po, meron lang po akong ipapanood sa inyo. Balikan lang po natin itong napakawalang hiya at napakawalang utang na loob ng mga putang ng mga taong ito, no? Ipapanood ko lang po sa inyo para lang po mayroon po kayong idea kung bakit ako nang gagalaite, nang gigigil sa galit sa mga putang ng mga pamilyang ito, ng mga anghip at mga lahing butanding. Ito po. Araw-araw namin pagkain. Naisap ng laking tulog po. Kalinga pa yan sa kapapasalamat ako. Hindi po namin masuklian kung paano po namin masusuklian ang ginagawa ng lahat. Kapapasalamat namin. Hindi po kami magpapalibais kayo dahil pangako po namin yan sa inyo. Sana po. Hindi magbabago kahit kailan. Ayan po. Iiyak-iyak ka nung wala kang malamon na putang ina ka. Iiyak-iyak ka nung puro kamote ang nilalamon nyo at saka yung talaba. Tapos ngayon na putang ina ka, na batanding ka. Yan, kagaya niya. Papaanong hindi kayo magiging hampas lupa at patay gutom na mabuwakan ng ina nyo? Wala kayong ginawa. Anak kayo ng anak, ay may bagong bata na naman. Anak ng anak, ang mga putang ina. At yung doon sa tatay niyang tamad na,
sa bungiro pa, walang ginawa kundi mag-anak. Para lang po dito po ako dito po ako nang gigigil, tapos ipinatulpo nyo itong si Kuya Bal. Tingnan nyo, balikan nyo po ito. Kapag araw-araw namin pag Oh. ayun ay isap ng laking tulog ko na kalingap kaya sa kapapasalamat ako. Hindi po namin masuklian kung paano po namin masusuklian ang ginagawa ng lahat. Kapapasalamat namin. Hindi po kami magpapalubayas kayo. Oh. Pangako po namin yan sa inyo. O yan. Putang ina ka. Hayop ka. Mga pamilya kayong mga anghit na mga animal kayo. Tapos yan, nasolsulan ka lang nitong demonyong na ito. Dr. Love na ito. Napakamali yung hakbang ninyo. Maling-mali. Alam nyo, walang ito. Walang pwedeng magpahilom dito. Hindi na kailanman mababago ito. Hindi na kailanman mabubura ito sa utak ng mga tao. Kaya nga itong sinasabi ko. Tapos kung ano-ano pang ibinintang nyo sa tao. At ito nakatatak na rin habang buhay sa tao ito. Yun nga sinasabi ko. Iba ang gumitara sa tinggil mo. Ayan. Si Ido ang itinuro mo. Tapos, si Kuya Bal ang pinatulpo mo. Mga wala kayong utang na loob ng mga buwakan ng mga pamilya kayo ng mga aswang maputang na nyo. Ayop kayo. Sino ang matutuwa sa inyo? Ha? Wala kayong malamon. Totally wala kayong malamon noon. Sinubaybayan ko yan from day one. Nung una kang iblinag, wala akong pinalampas diyan, kaya ganito na lang galit ko. Anyway, hindi po ako magbibigay ng reaksyon diyan sa pina-stop muna ni Rob yung tandem ng Maycrest. Balikan niyo po yung unang salyada ko. Mayroon akong babala diyan na mayroon na namang lalabas na ganyan. Ito pa, babala pa rin sa iyo, Kalingap Rob. Huwag kang magkakamali na ibalik mo yung isa pang burikat. Ngayon kasi napapag-usapan. Even though sinabi mo na tapos na yung tandem ni Ido. Wala na siya, hindi na maitatandim yan kahit kailan. Pero yung mga netizen, sinasabi pa rin na itandim daw yung Rochelle na yan. Huwag. Huwag mo nang pababalikin yan. Magkakaproblema ka dyan. Problema yan. Noon bang binigyan mo, dito nyo po ako makikilala. Bagamat kinuwan po yan, talagang binakbakan po yan nung kinuha yan ng Bilbet. Yan Bilbet po, kasosyo din po dyan si Kalingap Rob. Kinuha nila yan yan, si Rochelle. Kinuha nila. Di ba't napakarami yung mga negative na pinagsasabi dito kay Rochelle? Sumausaw ba ako? Hindi po. Ano sabi ni Rob? Hayaan natin. Bilbit ang kumuha niyan. Ay talagang hahayaan kayo naman yan di ba? Pero napakaraming negatibo diyan kay Rochelle na yan. Rochelle. Ngayon pa lang, binabalaan na kita, Kalingap Rob. Huwag mo nang ibalik yan sa Kalingap. Problema yan. May sumpa yan. Tandaan mo. Noon nandyan pa lang yan, sabi ko iba ito. Nagkamali ba ako nung iniisip? Hindi ako nagkamali. Nangyari.
na nagyabang at na gumawa sila ng community ni Ruel. Meron ba ako sinabi? Wala. Yung naobserbahan ko itong kayabangan ng tatay niyang bulag at saka yung tiyuhin niya, yung tiyuhin niyang mayabang pa sa gago, naobserbahan ko na yan. Na ngayon may YouTube channel na rin ang gago. Kasi ito yung mga hampas lupa at patay gutom. Naobserbahan ko from day one, wala akong pinalampas dyan. Inaobserbahan ko lang yan. Tapos ngayon, mayabang. Mayabang yung Rochelle na yan. Maging yung tatay at saka yung tiyuhin yan, mayabang. Kahit na yung tatay nila na yan, nabulag. Ang daming sakit siyan dati. Pero nung tinulungan ng Kalinga Prab, wala na sakit. Ang gago, ang taba-taba na kasi may nalalamon na. Wala naman din malamon yan. Yan ang sinasabi ko. Huwag na huwag kang magkakamali na ibalik mo pa yan. Ito naman sa akin, sinasuggest ko lang. Mabuti nang lang may tinanggal kayo kung sabihin ko sinong tinanggal mo nga. Pero doon sana isa yan sa magkakaproblema ka. Nice move yung ginawa mo. Anyway, mahaba na po tayo. At doon po sa kwan baka hanggang bukas na lang makumpleto na po natin yung 150,000 subscriber. Baka bukas o sa Sabado po siguro ay makukumpleto na tayo dahil 148,589 yung mga subscriber natin. So, kakaunti na lang po at marireach na natin yung 150,000 subscriber. At yan po, inaantay ko na lang po yan at igugo ko na po yung 1.5 million na ipaparapol natin. Matagal ko na pong sinasabi ito pero matagal din pong mangyayari yung magiging 150,000 ito. So, ngayon po baka maganap na kasi nakikita ko naman po yung flow ng subscriber. Talaga naman pong ang bilis ng ating subscriber umakyat. Kaya naman po, sobra po ang aking pasasalamat dito sa ating mga nakasubaybay dito sa ating programa na hindi nila ipinagkait ang kanilang subscribe. Pero sabi ko nga po, sa linggo, mayroon ay tataas ko muli yung bato rito dahil gusto ko pumasok sa inyong katawan ang Espiritu ng ating Panginoon. Dahil kung ano yung narating ko sa buhay, gusto ko sa inyong mga subscriber, mararating nyo rin. Gusto ko pa nga, mahigitan nyo pa. Dahil 23 years na lang po ako mamamalagi sa mundong ito. 23 years na lang. Kasi pagtuntong ko po kasi ng 200 years old, automatic po yun, mamamatay na ako. Yun po yan. Sa ayaw at gusto ko, mamamatay ako. Pagtungtong ko, alas 12 ng hating gabi, malalagutan na rin po ako ng hininga. Pagtungtong ko ng 200 years old. So ngayon po, dahil 177 ko, so mayroon pa akong 23 years na mamalagi sa mundong ito, may ipapamahagi ko pa sa inyo yung mga nandito sa akin. At kung ano yung mga ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, yung kanyang ipinasumpong sa akin na mga masasabi nating kayamanan, ay ibibigay ko na po sa inyo yan. Lalo na doon sa karapat-dapat nating mga subscriber. Ito po, yung layunin ng pagbubukas ko ng aking YouTube channel. At anyway, kaya ganun na lang po yung mga paghahamon ko ng patayan dito sa mga putang ina mga congressman na ito. Dahil alam ko po, kahit ratratin nila ako ng Armalite, hindi po sila makakapatay sa akin dahil nakatakda lang po ang aking kamatayan pagtungtong ko ng 200 years old ko. Kaya yan pong mga likod ko po yan, punong-puno po ng bakat ng balayan. Dahil ng panahon ng Hapon, habang iniimpake namin yung mga kamuting dilaw na para ilagay doon sa mga sa mga kung saan ilalagay yan, pagkatapos namin maihukay yan, pagkatapos namin mailagay yan sa sifting lugar, raratratin ka na ng Hapon.
papatayin ka na ng hapon. Pero siyempre, natural. May tama naman ako sa likod, pero dumidikit lang ang bala. Magpapatay-patayan na ako diretso. Yan po yan. Kaya yung iba naman, pagkatapos nga nung gira ng Second World War II, nga sabi ko, yun po yung mga iba, yung mga nilipat ko, yung mga kamuti. Dahil yun po ang ipinasumpong sa akin ng ating Panginoon. Kaya madalas niyo pong naririnig sa akin, hindi ko po kailangan ng pera. Hindi po. So, siguro hanggang dito lamang po at sabi ko nga, unti-unti nyo lang pong balikan yung mga video ko. Marami po dyan yung walang kakwenta-kwenta. Ha? Pero huwag po yun ang tingnan ninyo. Yung may kwenta na lang po ang tingnan ninyo. Kasi alam ko po, marami kayong mapupulot na mga itinuro ko tungkol sa mga gamot-gamot, natural na gamot, sa mga sakit-sakit. Marami po yan mga itinuro ko. Nandyan po yan sa video. So, siguro po sa mga susunod na pagkakataon na lang. At abangan nyo po, pag naka 150,000 subscriber na, itong Verona Live Studio TV, igugo ko na po yung 1.5 million na raffle draw natin. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, maraming salamat. Siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.